Tagapagsalita po ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines, dahil meron tayong itatanong yung nag-viral na video. Viral. Dalawang bagitong pulis ito sa Maynila. Na parang nangharang ng motoristang kasunod nila. Pero hindi ko kasi alam kung bakit. Anong reason? Ang sabi raw nasiraan. Nasiraan. Pero mukhang hindi raw totoo. Oo, sabi nga kahapon ni Attorney Kalinisa ng Napolcom, nagsinungaling Yan. ito mga bagitong pulis. At kaugnay po niya, nasa linya po natin si Police Major Philip Ines. Good morning po, sir. Good si morning. Sander po at si Angel. Yes, Sir Sander, Ma'am Angel, isang mapagpala at kalmadong umaga po sa inyo. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa. Opo. Yung facts of this case po, ano ho bang totoong nangyari po, sir? Yes, unang-una po yung dalawa nating patrollers po ng Ermita Police Station ay narinig na po sa kanilang post at gumugulong na po yung kasong administratibo. At kinalulungkot po namin ito dahil unang-una po ang kinalulungkot namin dito kasi nagsinungaling po sila. Hindi po nila sinabi yung totoong nangyari at eventually sinabi po nila yan dito po nung nagkaroon ng conference press briefing ang Napolcom. Ang sa atin po dito, kung mayroon pong pagkakamali yung ating mga pulis, brave enough. Humingi po sila ng kapatawaran dyan at huwag po nilang pagtakpan. Ang sabi nga po natin dito, ang pulis po ay nag-exist at this time para gumawa po ng tama. At kung makakagawa po ng pagkakamali na katulad na ito, dapat mong harapin at hindi ito pagtakpan. Ang hindi po namin nagustuhan dito, itong mga patrollers natin na ito, imbis na sabihin po nila yung totoo, ay nagsinungaling po sila sa kanilang station commander. At ganoon din po sa mga taong kababayan natin. Kung sinabi lamang po sana nila agad yung totoo, ay sabi nga natin, hindi na para natin palalain pa yung sitwasyon. Kung nagkamali po sila at dapat po nilang panagutan. Opo. Major, ano pong sabi ng dalawang pulis? Bakit daw po nila ginawa yun? Bakit nila kinat yung motorista na naging sanhi po na mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi po ng Taft Avenue? Actually, hindi naman po nagdulot ng pagbigat ng trapiko ito. Nakita po talaga natin na ang nangyari po dito, nagkaroon lang po sila ng, alam niyo po, sabi nga natouch yung ego nila dahil nga binusinaan sila nitong ating motorista dahil ang kiniklaim nitong ating motorista ay kinat sila nitong mobile car. Ang sa atin po dito bilang mga pulis, dapat po mahaba yung ating PC o yung ating pasensya. Maximum tolerance. At hindi lamang po yung part po ng training ng bilang pulis na dapat sa ganitong mga pagkakataon mahaba ang ating PC. Hindi po dapat ito napipigtal ng ganito lamang. At ito po ay maging aral doon sa mga, lalo na doon sa mga bago nating pulis. Palagi po natin titingnan yung ating probability and consequence sa lahat po ng action natin. Tayo po tinitingnan ng ating mga kababayan bilang protector of the weak at the defender of innocent. Hindi po dapat wala pong pag-abuso sa ating parte. Pakita po natin, tayo po yung PNP, yung pulis ng Pilipino. Opo. Lumalabas po na parang nakagitgitan po nila sa traffic yung private motorist at sila po ay binusinahan. Kumbaga po parang nakakalalaki, parang ganun po. Kaya nung nag-go na po yung traffic light, hindi sila agad umandar para maharangan yung nambusina sa kanila. Tama po ba, sir? Yun po yung nakikita natin naging dahilan. At sabi na po yung tinatawag natin dyan, alam niyo po, yung ego natin, yung pride natin, pag pinairal natin yan, ang ikakapahamak natin. At hindi lamang po yun dito nakapaloob sa ating mga tinatawag nating mga law enforcers natin. Ganun din sa ibang tao, applicable po ito. Palagi po dapat mahaba yung ating mga PC, lalo na pag nasa kalsada tayo. Palagi po nating iisipin na sa kalsada, hindi lamang po tayong gumagamit yan. Marami po at marami tayong may encounter. Dapat po mahaba ang ating PC at ang pinakamahalaga po dito, magdasal tayo na walang anumang mangyayari sa atin habang tayo bumabiyahe. Bakit po yung una, Major Philip, sinasabi nila nasiraan po? Opo. Bakit po yun ang kanilang ikinatwiran? Yun po yung hindi rin natin maintindihan. Sinabi ko nga po, kung talagang yun pala yung nangyari, bakit hindi po nila agad ito sinabi sa kanilang station commander na gano'n na nangyari? At kasi hinayaan pa po nila na sinabi nila na may sira itong ating mobile car kaya po nagkaroon ng paghimpil doon sa lugar na yon. At tayo naman po, para magkaroon ng patas sa pag-iimbestiga, nangangala po tayo ng mga CCTV para mag-collaborate po sana sa sinabi nila. Pero bandang huli po, umamin sila na hindi po talaga nasira yung mobile na yon. Kung hindi,
nainis lamang po sila dito sa isang motorista dito sa may Top Avenue. Kaya ikinalulungkot po namin yon. Sabi ko nga po, be man enough. Kung nagkamali tayo, you need to suffer the consequence sa pamunuan po ng Manila Police District. Sabi nga po yung ina-apply po natin, yung tinatawag nating principle of reward and punishment. Kung kayo po'y gumawa ng tama, ibibigay po namin yung kaukulang, sabi nga nito, ay pagpuri sa inyo, pagkilala sa inyo. Pero pag gumawa po kayo ng hindi maganda, you need to suffer the consequence. Mananagot po kayo sa batas. Opo, anong sabi nung complainant? Tinanggap po ba niya yung paghingi po ng tawad ng dalawang pulis? So ngayon po, Sir Sandro at Ma'am Angel, wala pa po tayong nakukuha tugon nung ating nag-upload ng ating video. Nung una nga po nakikiusap tayo sa kanya na kung maaari i-upload niya yung full video para makuha po natin yung kabuuan. Kasi kung portion lang po, talagang marami po tayong speculation. Pero ganun po man po, yung mismong patrollers natin, yung dalawang pong patrolman, ay inamin na po nila na talagang ang nangyari dito, nagkaroon lang po talaga sila dito ng, sabi nga natin dito, pagkainis dito sa isang motorista na binusinahan sila. At yun po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng ganung insidente. Mhm. Sila po ay na-relieve na sa pwesto, Major, at sila inaharap sa kasong perjury, tama ba? Kasama na rin po yun. Unang-una po yung kaso po nilang administratibo at unang-una po yung sabi nga natin doon, yung kita po nating paglabag nila sa batas trapiko, hindi po sila exempted dyan. Unless na lang po mapatunayan na talagang meron po silang emergency na kailangan puntahan. Kasi alam naman po natin yung mga sasakyan natin pampulisya, yung ating bombero, yung ating ambulansya, meron pong exemption yan. Pero dapat po ay emergency talaga. At yan naman po ay pinapayagan. Pero kung hindi naman po, dapat tayo susunod sa batas trapiko. Meron po ba mga previous na kaso itong dalawa pong na-relieve na patrolman, Major? Wala po tayong ganung nakuha na background nila. Ang nakuha lang po natin mga bagong mga police po natin ito. At nalulungkot po tayo doon. Ang sabi ko nga kanina, Ma'am Angel, kung sinabi lang po sana nila yung totoo sa kanilang station commander, hindi na po sana umabot sa ganito. At doon pa lang, inamin nila na talagang gano'n ang ginawa nila. Pwede naman po yung meron namang sanction yun, pero hindi na para bumigat pa yung parusa laban sa kanila. Katulad po ngayon, maaari sila makaharap dito sa perjury. Mabigat po ito. Ito po yung kasong kriminal. Opo, pero sa ngayon po, hindi naman po sila tinatanggal sa pagkapulis. Sa ngayon po, may proseso po tayo, Sir Sandro at Ma'am Angel, na kailangan po muna dumaan sa tamang proseso. Magkakaroon po ng pag-iimbestiga, titingnan po kung meron po talagang sapat na ebidensya para po sila ay suspindihin, sila po ay matanggal. Pero po yung initial po, nakita po natin, meron po silang paglabag sa batas trapiko, meron po silang ito pong perjury, ito po sa mga tinitingnan dyan. At tinitingnan po natin yung kasong administratibo, gaano po makabigat yung kanila pong nagawang paglabag. Hindi naman po dawit, Major, yung kanilang station commander dito po sa usapin na ito bilang command responsibility. Una-una po, kung yung kanila pong station commander ay wala pong ginawa, walang tugon dito sa nangyari na ito, maaari po siyang makaharap doon sa kasong command responsibility. Pero may ginawa naman pong action taken agad yung kanilang station commander. At hindi naman po nagkulang doon sa makaalala natin sa ating mga personal na tinatawag po tayo document, may tinatawag tayo continuous information in education. Dapat po ginagawa yan. Kaya lang hindi natin saklaw minsan yung kaisipan ng ating mga kasama. Kung minsan may mga ganitong pagkakataon. Kaya palagi po natin nire-remind. Sabi na yung mga pero dapat same tayo sa pagpapatupad ng Lalo na po sa... Tama po. At nalalapit na rin po, Major Ines, yung mga kabilang... meron bang mga naghingi po sa inyo ng request na mag-rally sa lungsod ng Maynila? Kaugnay po ng EDSA People Power? Sa ngayon, Sir Sander, wala pa tayo nakukuha ng impormasyon. Pero ganun pa naman po dito sa lungsod ng Maynila, hindi na po sa atin bago yan. At kung meron man pong mga magkakaroon po ng mga tinatawag natin dito na mga lakihang pagpupulong, ito po ay nire-respeto natin. Mataas po ang pagrespeto natin sa karapatan at kalayaang mamahayag ng ating mga kababayan. Ito po ay ginagarantiyan ng saligang batas. Pero po, meron po tayong paalala sa kanila na ang karapatan po at kalayaan ay lagi pong may kaakibat na responsibilidad. Any parting message na lamang po, Major Philip Ines?
Maraming salamat, Ma'am Angel. Unang-una po, kami po ay nalulungkot yung pamana po ng Manila Police District dahil kami po ay nasadlak sa ganitong issue. Ang sa atin po dito, ang pulis po ay nag-i-exist at create para gumawa po ng tama. Tayo po ang protector of the weak at defender of innocent. At kung meron man pong paglabag sa aming hanay, ito po ay hindi kinukundinan ng aming pamanuan. Opo. At dapat po siguro yung dalawang police sir sa inyo dumaan ng seminar para naman matuto ng kagandahang asal. Kortesiya, di ba? At ano yung kababaang loob. Ayun, ayaw na tuloy mag-react ni. Yes, Sir Sandel, malagi po natin sinasabi sa ating mga pulisyan na sabi mo, paramdaman tayo ng ating mga kababayan na tayo po yung PNP, yung pulis nyo po, pulis ng Pilipino. Yan. Opo. Maraming salamat po, sir. Thank you po, Major. Maraming salamat, Sir Sandel. Maraming salamat, Ma'am Angel, sa pagbibigay ng pagkakataon. Makapagbigay po kami ng mga ganitong informasyon. Sa ngalan po ng aming District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista, makakaasa po kayo sa mabilis, nararamdaman at ikalidad na serbisyo para po sa Manila nyo. Isang kalmadong umaga po. Maraming salamat po, Police Major Philip Ines, Philippines. Si Major Philippines. Sabi nga isang kalmadong umaga. Hindi lang naman ho sa pulis. Lahat po ng nagmamaneho, no? Yes. Lahat po ng kahit e-bike yan. Oo. Kasi ngayon, partner, lahat na nagsiselfone. Lahat diba? nagmamadali. Oo. So, more ingat kasi lagi natin tatandaan mga kasama na meron tayong pamilyang uuwian. Correct. Diba? Paano kung naghihintay po sa inyo. na-involve tayo sa aksidente? Paano pa pag ikaw ay nasawi? Diba? Paano yung mga iiwanan mong pamilya? So, walang magandang may dudulot kung ikaw ay laging mainitin ang ulo. Diba? Kasi halimbawa, nasingitan ka. Hindi naman talaga, partner, O, sige. ikaw nagmamaneho ka. Napabusina Talaga ka. nangyayari yan. Napabusina ka, tas parang, yaman Yaman na yan. Yaman na nga. Naku. Kesa naman ma-stress ka ng bonggang-bongga, masira yung araw mo, di ba? Kaya lang yung dalawang pulis naman din, ang ginawa pala, di ba nag-go? Nag-go na. Wala. Huminto talaga sila. Sinadya nila para maipit yung nambusina sa kanila nasa sa likod. likod. Tapos Oo. nung nag-orange na, Saka sila nag-go para maabutan ng red yung nasa likod. Ang galing. Oo. Parang binuli. Parang, binuli nila yung motorista. Oo, diba? Ang mahirap. Binusinahan mo ko eto ka. Parang gano'n. Sabi ko, baka naman masyadong mabigat yung parusa kung i-relieve, tatanggalin sa pagkapulis. Kaya lang inisip ko rin naman, baka naman sa hinaharap, yung dalawa porket may barel, yung kumbaga mas makagawa ng, kung ito nga, binusinahan ka lang, may ganun ka ng aksyon. May anger management ka na, di ba? Paano kung halimbawa minura sila someday, baka bumunot ng barel. Lalo na yung mga parang patrolman pa, di ba? Parang PO1. bonito. Oo. Dapat ang pulis pang kasama. Sabi nga natin, di ba, pag may rally, maximum tolerance Yan, correct. Kailangan mahaba yung PC mo dyan Kasi di ba pag may rally, yung mga militante talagang Nambubuyo. bubuyuin nila yung mga nambubuyo. pulis, di ba? Kaya pinapaira lang maximum tolerance. Pero sa busina lang pala, napipikon ka na. Uminit ang ulo. Hindi dapat po ganoon ang ating mga pulis, ha? At saka sa lahat ng mga nagmamaneho, mga motorista, cool lang po kayo. Yan. Sabi nga niya, sino nga ba yung kumanta ng cool ka lang? Siyempre, luma na yun, 1990s yun. Lagi natin naririnig yan. Cool ka lang. Yan, si Cookie Chua ba yun? Nakalimutan ko na O lumang kanta na kasi. Oo. Pero yun ang dapat natin papairalin lagi mga kasama, ha? And speaking of cool, DCXL Radyoman Report. Prettier Than Pink daw yung kumanta, hindi raw si Cookie Chua. Layo. Layo. Meron pong Meron tayong libreng sakay. Aba, ayan. saktong-sakto ito dahil matagal pa ang sweldo. Correct. Oo, sige nga, kuha tayo ng kaganapan dyan sa ating libreng sakay ng DZXL News at ang Shield Bath Soap ng ACS. Umarangkada na. At naroon live, nasaan ka, Eya Girl? Good morning, Eya Girl! Good morning, Wala, Radyo yung hype. Manpando at Angel. Ang